Magandang araw mga Kamag Sports. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung sinalihan kong life saving sports na actually yung nakita ko yung posting dun sa social media, akala ko ay life saving training. So nag-voluntary akong pumunta dun ng isa kasi nga bilang sports enthusiast at saka teacher. So I guess I need some training about water safety. So yun, pumunta ako for that reason at kaya ang nangyari pala ay may bago palang sports sa water safety, kaya tinatawag itong life saving sports na hindi ko inaakala at ang nangyari ayun, napasabak tayo sa mga intensive intensive training about water sports safety. So yan na, tunghayan nyo kung paano naganap. So ito yung nag-sponsor ng activity ay Base Divers Resort Darwin at agad ako nagpa-photo sa place at ito yung Australian na may-ari na isa palang enthusiast into life safety. Ito yung mga aming mga trainers na galing pa ng Vietnam at may 4 points na mga activities na aming gagawin. Ang una, ito nga itong using ng softboard rescue. Yun, yung mga nagde-demonstrate ng prone, paluhod at yung pasakay. At dito na makikita niyo yung softboard rescue. And yung second point na sinalihan ko ay itong CPR application in case walang may breathing. At ito yung flag grabbing contest to test your agility. At ito yung may tatlong babae at marami rin kaming mga lalaki. Ito naman yung demonstration sa pag-flip ng buoy sa waist ng victim at ito na yung bigayan na ng aming certificate at ito yung isa sa aming trainer, yung lalaki. At kagad, ito na, nag-take ako ng photo ng aking certificate for that activity. So, tayo na. Umpisa na natin. Ano nangyari, So, ito yung papasok na tayo sa dive resort. Yan, kasi nga Australian yung owner, kaya at mahilig sa life safety. So, ito yung place sa Darwin. So, immediately kumuha ako ng video sa place ng resort. Nandyan na yung mga tao. At ito, nag-register. So, marami palang nagpaparegister. So, dito ginanap yung sa cottage yung short lecture. At ito yung mga rescue equipments na galing pa ng Cebu na sila ang nagpadala dito para gamitin sa free lecture o training. At ito na, sinimulan na ng sa mga trainer na ipaliwanag sa amin kung ano ang life saving sports na alaman natin na may World Championship na at tapos may ikuha na to sa Olympics by 2032 at inahayag niya sa amin yung kanyang mga naganap na competition sa Vietnam at yung mga different activities na ginanap during their competition at yun nga, ipinakita niya yung mga equipments na gagamitin para sa half day na free training. So it's actually nagsimula ng mga 1:15 at pagkatapos ng mga alas 5. So marami pa rin ang nagpaparegister while ito na pupuntingi pa sa mga iba't ibang information like ano yung mga organizations na kasali dito, ano mga organization ang nag-sponsor din ng ganito mga activities about life saving. Life Saving Singapore and a group from Myanmar and Malaysia. Then these are our partners, so Life Saving Cebu. They provide us with equipment. Then RDJ Aquatics. Then we are trained from Philippine Red Cross. Then RNLI or Royal National Lifeboat Institution. It is based in United Kingdom.
Then Royal Life Saving Australia, which concentrate sila sa full lifeguard and full life saving sports. And Surf Life Saving Australia, since we are muna announce na muna conduct na training, nag-produce kanang real rescue na kay namagod siya kalahian ng life saving sports. So as I said earlier, na siya mga approaches na lahi siya. So let me introduce sa life saving sports. Life saving sports, it is the only sport with a humanitarian purpose. So ang ilang magawin approaches pagpadang ba sa nalunos. It is recognized by the International Olympic Committee and part of the World Games. Ang ilahi nga group is ang adult. Kisa man tong adult participants, mag-usat ang tanan. Itong ang tanan adult. Okay, di ba? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Start mo sa rescue group. It's time. So, we are station 3. It's a Sunday, kaya maraming naliligo din dito sa dagat sa Darwin. Yan, so ang daming tao. So, ito yung beach front. So, sa station 3 kami nauna, kasi 4 ang station. So, sa surfboard disc yung una namin napuntahan yung mga adult. So, ito yung demonstration paano pag-gamit ng surfboard para sa surfboard disc. Nagluhod ito, so i-explain ng trainer namin. Yan, pagtapon mo ng board, kasi yan, prone position, kasi dalawang style ang gagawin namin, prone position, yan, tapos yung pagluhod. Yung pagluhod, ganyan, talagang naka-bend ka, yan, so tapos yung pagkampay mo yan, sabay yung dalawang kamay at talagang naka-forward yung katawan natin, yan, yan. So pagka nakaluhod. Yan, pagliliko ka sa kanan, ganyan ang pagkampay. Yan. Kung sa kanan pagliliko, at sa kaliwa naman, ganyan naman ang pagkampay para liliko. Yan. So, pag nahulog naman kayo sa board, ito ang dapat gawin pag nahulog sa board. Punta ka sa likod. Lang mo sa likod. Yan. Tapos kapit ka doon sa may kapitan. Tapos ipin mo ang board, tapos sasakay ka na. Yan. I-pull mo. Load ka na doon. Alright. So ang gagawin na yun, yan, may buoy na orange. Doon ka iikot. So ato mo doon ay yung turn position. Dayon. Tapos yung pabalik na ay yung healing position. So, tingnan natin mga sample demonstration ito. Ito yung tenyo namin napaka tulin, no? Yan. So, ipapakita ko dito yung mga demonstration. Yun ang mahalaga, no? Tsaka mga isa o dalawang sample ng mga participants. Yan. So, tingnan nyo. Okay. Ang pag-upo niya, aming pagkuhan. Tapos talagang matulin. Yan. Ito na yung demonstration ng participant. Okay. At itong una medyo yes, successful itong una. While nagde-demonstrate kami, actually may isang trainer din doon nandoon para maka-assist if in case hindi kayo makaakyat o anong mangyari doon sa kanya. Tingnan nyo to siya. So medyo magaling tong batang to. Yan. Yan, nakaluhod siya. Tapos nakakumpay siya. Yan. So itong first, una-una na nag-volunteer ay medyo successful ang kanyang pan. Maganda. Maganda kanyang pag-demonstrate. Yan. So ito yung isa kong kasamang guro sa silingan. Yan, isang swimmer. So ito, tinan nyo. Ang ganda ng tone ko niya. Tone position na huwag lang with just softboard. Yan. Pero makikita nyo pag balik niya,
pagbalik natin na yun. Ayun, sa Yan, dyan na. yan. Hindi siya ayun, nahulog na siya. Oh, sa likod lagi Right, siya. so we try to attempt again. At this time, lumangoy muna siya para may acceleration yung tapos ito at nahulog pa rin. So, hindi talaga madali yung pagbalanse actually sa softboard. Yan, tingnan nyo. So, we tried once more. Kasi dapat siguro naka-accelerate ka kasi mahirap mag-balance. Ayun. Third time Oo. gumala si Sir Jenner. So, basically, yung pagbalanse ang mahirap. Kaya nga ito, nag-try ako. Ako yung second to the last. Yan. So, tapon yung board. Tapos langoy. Yan. Yan. So, sinundan ako ng amang trainer. Yan. So, papunta doon, walang problema. Kasi nga, easy lang yung nakaprone. Kaya, inobserbahan ko na dapat, kung luluhod ka, dapat naka-accelerate na yung softboard mo para mabalanse ka, no? Yan, tinan nyo. Pagliko ko, ito, yan. Tapos, talagang nagkumpay pa ako para nga mag-accelerate ako. Tapos, yan, tinan nyo. Yan, tapos lumuhod. Pero, tinan nyo, yan, hindi ako nakabalance. Kasi sa tansya ko, yung pag-load ko pa hindi full na luhod. Nakaangat pa rin yung aking buttocks. Kaya ito, I tried once more, nag-accelerate at dito medyo nakakumpas ako. Ayan. See? Okay. Pero nahulog pa rin. That was a nice try for me. That's the first time I actually use a softboard. So, ito, may susunod na demonstration. And this time it will be yung talagang may yung talagang may i-rescue na ka na doon sa laot. Tapos isasakay mo. So ito yung instruction ng aming instructor, no? So waling may isang nagbo-volunteer na yan victim doon ay aangat mo na yung kamay mo to signal na i-rescue ka na. So ito yung demonstration. Yung nga lang yung video natin, hindi masyado nakita yan. Doon ka uupo sa medyo likuran. Tapos harapan mo sasakay yung victim. Tapos ipo-prone position mo. Ganyan. Tapos ikaw sa likuran. Ganyan. Kaupo ka doon. Tapos magpo-prone position ka rin. Yung chin mo ay halos lang sa puwitan ng kuwan. Victim. Tapos yun. Kukumpay ka. Yan. So, gano'n na mangyayari dito sa soft rescue. So, dito banda, yan yung demonstration. At siya, tinan nyo, nakanilang siya. Luhod. Kasi nga, expert na siya dyan eh. At napulin pa, nakanil siya dyan. Hindi siya naka-front position yan. Sakay, tapos yung victim nandun na. Yan. So, pasasakay niya sa harapan. So, sakay sa harapan. Yan. So, kumpay na siya. At the same time, naka-front position. At dito banda, kung nakakakumpay yung victim mo, yan. So, mas okay pa rin para makasisa sa pag-scal mo ng tubig. Yan. So, ayun na. Ito, ito, may nag-fly na isa. So, ang mangyayari dan, may swimmer na isa doon sa unahan. Tapos, nag-raise ng hands. At ayan. Tapos, saka na lulusong yung rescuer. Ayan. So, yan natin kung maayos ba. Sakay sa tubangan. Okay. Sasakay sa harapan. Ayan. So, ito, mga lalaki. Ito na. So, yung sa harapan na victim, pwede siyang kumumpay para matulungan yung pag-anda nila ng
rescuer. Ayan. Silipin na nyo. Yan. Kung marunong mag-compile, mas maganda. Ito yung aking kasamang key teacher sa Siliman. So, nag-try siya na mag-rescue din yung kasama niya. Actually dito, hindi na ako nag-try. Kasi nga, kaya medyo nakpan tayo na hapo dun sa paglangoy. Ayan, so pinapasakay na niya. So, ayan. So, bali, ito yung dalawang sample video na nakunan ko. Kasi nga ako dito hindi na ako nag-try. Ayun. So, they are both by the swimmer. So, balik na yan. So, right. Position 4, which is hands-on CPR. Since limited na tong time, so hands-on CPR lang sa among i-discuss. Pero during the competition, good, is katog yung 5 cycles with 2 breaths and 30 compressions times 5. So, first thing, sunod gihapon ta sa chain of survival, which is the first one is survey the scene. So, before mo approach sa patient, always remember if safe ra ba ang scene, and also i-prioritize na to atong safety. Okay, if risk go ta, sao na to pagtabang sa patient. So, survey the scene, okay? Scene is safe. And then, check for responsiveness sa patient. Hey, are you okay? Sir, mata sir. Okay, wala na respond ang patient. Third chain of survival is call for help. So, ato mo sa bystanders, ma'am, sir, pwede ba makatawag og ambulance? So, paano ito no? Third. So, fourth, check for responsiveness. So, at least 10 seconds, 1, 1001, 1002. So, inahang kamot, carotid pulse on your side. Dili na pwede mo crossover kay daghan ng mga bystanders mag-video. So, makita sa video, muratag nag-choke sa patient. So, dili ta sa atong side, check for carotid pulse, and then paduon na to itong cheeks sa nose area kay mabalaan mo na if gabing hawak kay sensitive man yung part sa to ang skin. And then look for the rise and falling of the chest. So 10 seconds. 1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Okay, patient is only CPR. So patient has breathing but no pulse. So proceed to 120 compressions. Okay. So ang hand positioning, so straight siya from your shoulder, padulong sa imong hands, lock your elbows, and then dominant hand. So inyong dominant hand ang iuna, and then in position either sa nipple line or sa lower sternum. So, ang depth sa inyong compression is 5 cm to 6 cm. So, that's 2 inches deep. So, 120 compressions, kaya diba itong normal compression is 60 to 100. So, if mo compression tag 60 ra or until 100 la, wala man ta kabalo. Kada compression ninyo is sakto. So, pakapinan nila na to all 120. Mababa na siya ang standard sa American Heart Association. Sa hands-only CPR is 120 beats. So, 120 compressions. Okay, start. So, makita niyo dire, if meaning siya kanangay duha ka green, meaning correct inyong compressions. If the orange, siya, kay pas-pas ra kayo. If red, sayop ang position or sayop ang beat. Pwede niya siya dunganan o music. So,
inyuha na ng technique kung saan niyo pag-abot og 120 compressions. So again, after 120 compressions, check again for pulse and breathing. Okay, so patient has no pulse and breathing. Recovery position after. So ipakita na mo later ang recovery position. Okay, so kinsa ang first two o CPR. So group yourself into two. By pair pa. By pair. Hangtong maabot ang ambulance. If wala pa, wala. What time tayo hapon ka? Kung kapoy na, save yourself first actually. Bisan nag-responde ka, always save yourself. That's why if mayroon ka gusto yung makapuli o CPR, pulihin ko. Set action! Alright, that was it for our CPR demonstration of our second station. So this time pupunta na kami sa third station. So in here, in this station, this is going to be about flag grabbing competition. So as of this time yan, pinapa-warm up na kami. We were divided into 3 groups. Tapos nag-warm up kami ng patakbo-takbo back and forth. Yan, para nga maayos kami sa buhangin kasi mahirap. Lumulubog yung ating mga paa. Kaya ito, so warm up muna bilang ensayo sa relay. At this time, dito na, tinuturuan kami kung paano saluhin muna, kung paano saluhin ang flag. So, di-demonstrate ng ating mga trainers kung paano kapitan. Yan. Tapos, paano i-receive. So, mag-receive ng flag ay dapat naka-letter B yung kamay, dalawang kamay mo, para it will be sure na masasalo nyo. Yan. Tapos, yung pagbigay naman, isang kamay lang. Yan, isang kamay. Tapos, i-receive ng dalawang kamay. So, pagkatapos mo ma-receive, pagtakbo mo para lang sa running event din,
i-transfer mo sa isang kamay lang nangahawak, tapos yun na, tatakbo ka na para ibigay mo na sa iyong kasama. Yan, ganyan. So letter B ang hawak, at ito yung sample demonstration para nga masanay nga para sa competition. So ito na, sample demonstration sa tatlong grupo ng mga adult group. Tatlo kaming babaeng participants, so palaging silang tatlo ang nasa unahan. At yan, dinedemonstrate lang namin. Pero ang nangyayari dito, kasi nga life-saving sport, so para kaming nag-compete, no? Pero it's not necessary na dapat talagang takbuhan mo ng mabilis, kasi nga demonstration lang muna. Para kung sasali ka talaga sa grupo nito, talagang ensayo talaga yung gagawin nyo. Yan. So, nagtatakbuhan talaga kami sa buhangin na napakalambot, mahirap tumakbo. Yan. So, ito yung susunod na activity, yung ito na yung flag na talaga na ilalagay sa likuran nyo, tapos mag-contest kayo kung sino kuha. Ayan. So, dinedemonstrate ng aming trainer, dapat naka-front position ka, tapos paano mag-pivot. Sample sa mga babae, paano mag-pivot, of course, kung ano yung dominating side. Yan, dapat kasi fit together. So, ito na sa mga babae. Yan, demonstration. Saan ka magpa-pivot. At paano mag-receive o paano magbuha. Yan. So, paano mo kuhain yung flaglets na nasa ground. So, may patayo. Ganun. Ablutin mo. Tapos, kung talagang gusto mo maungusan yung kasama mo o yung kalaban mo, may ginagawang pag-drive, dapat maingat ka lang. Yan. So, may ginagawang pag-drive. So, ulitin, ayun. Okay. So, demonstration na sa mga babae. Ayan. Final na yan actually. Pero, hindi naman talagang pa. So, yung isa ay medyo matanda na siya. Nahuli. Ito yung mga competitive na F1, mga grupo. Yan. So, tatong flaglet doon. At dito ako sumali. Yan. So, tinan yun ang nangyari. O, 4 pala kami doon. Ayun. Pero ito, yun. Nag-dive kami kasi nga gustong makuha. So, yun yung sa dito na pa, no? Activity. Yung flaglet grabbing. May short break. Actually, and dito na naman. This time, yan, yung packed up mo sa dagat, dinidemonstrate na kaming kuhan. Pag mababaw pa, okay, dinidemonstrate kasi open sea swimming ito. 25 meters yung distance ng kuhan. Yan, paano ka mag-take off yun. Pag nasa tamang lugar ka na para lumangoy. So, open ito. Again, we were divided into 3. Tapos may buya dun sa 25 meters. So, lalangoyin namin. At ito na, get ready na. So, ayun yung sinasabi ko kanina. Ito yung activity na nagpahapo sa aming lahat. Kasi nga, we were divided into 3. Tapos, kasing nag-competition talaga, isa lang yung buya so sa inahan. Kaya, minsan nagkakabuhol-buhol kami dun sa unahan. Nauna yung mga babae. Tapos, kami mga lalaki. At actually, 2 rounds ito. 2 rounds. Pero, ang ginawa ko dito, isang round lang ang nilangoy ko. Kasi nga, medyo hindi tayo sanay sa swimming. Swimming competition. Pero sa palangoy-langoy, marunong tayong lumangoy.
At dito actually, medyo naghuwad tayo ng ating upper shirt kasi nga sabi ng mga kasama natin medyo mabigat to. Yan ito actually yun ako yung nauna. Okay, yun nga lang hindi tayo marunong mabilis talagang lumangoy kaya naumusan actually tayo ng ating mga kasama sa ibang grupo at ito yan. So tingnan nyo, nasan ako? Lalapit ako sa camera. Ayun. Kasi nga hingal. Yan. So, yung iba kong mga kasamahan, tinapos naman. This will be another drill na yung rescuer o yung swimmer ay magdadala ng buoy na yan, makikita nyo sa video. At ito yung paano daw ipapasa pag nakukuhan ka na. Yan, pasa mo. Tapos gano'n. Yan. So, ito na. Yung 3 the same group. Yan. So, yung buoy ay hila-hila mo. Ayan. So, ako dito, yung forte ko kasi sa swimming ay breaststroke. So, breaststroke ang ginawa ko instead of mag-freestyle. Siguro pag actual pa na siguro, magagawa ko naman mag-freestyle pero I prefer yung breaststroke. So, yan. So, yun. Nagbe-breaststroke ako diyan. Anyway, just for demonstration purposes. Pero siguro naman sa actual, pwede rin mag-breaststroke. Kasi yun ang forte ko sa swimming. Yan. Right? Yan, hinga lang naman. Lapit sa camera. Yan. So, that was it. So, this time, may 2-man rescue na. So, dalawang rescuer, tapos yung isa, victim, na dun ilalagay sa 25 meters na may buoy. Medyo mahina yung ating audio at Bisaya pag i-instruct sa amin. So, siguro, it will be better na i-voice over na lang. So, ito ngayon, nag-i-instruct siya na sa 3 tao. Yan, yung isa ay victim, pupunta dun sa buoy. Tapos pag pwede na siya na magparesto yun, i-release yung kanyang kamay. Pagkatapos, yung isang rescuer, siya yung magdadala ng buoy papunta dun sa victim. Yan. Tapos yung isa mag-aabang lang dito sa seashore. Yan. So, sa 25 meters doon magpo-position yung victim. Kaya lalangoy muna siya doon. Tapos pag-raise ng hands, saka lulusob yung first rescuer na magdadala ng buya para i-rescue yung victim. So, how to fix the buoy? Yan, ito sabi ng aming dahil sports ito, dapat assist kayo sa isa't isa. So, miski yung victim dapat marunong mag-assist na tatalikod kaagad para ma-clip yung buoy. Yan. Tapos, nagde-demonstrate yung isa na paglangoy ng rescuer ay pwede siyang mag-kick. So, mahirap kuhan dyan. Ito yung pag nasa na na. Okay, ako Pag nandito na sa seashore, gano'n ang paghila. Pero may iba't ibang klase sa paghila actually. So, pwedeng gano'n. Pwede rin ganito. Sa harap at sa likuran. Pag nandito na sa kuhan. So, again, ini-explain na dapat yung itong buoy na ito ay hindi pag ganito ang posisyon. Tingnan niya.
hindi sa harapan magkiklip. Dahil pag talikod mo, yung lubid ay mapupunta sa iyong mukha. So, dapat ganun lang. Yan, para nakatihaya ka. Ready na yun sa para mahila ka. At again, pwede kang padjak para maka-assist ka rin sa naghihila sa iyo. So, ito, another demonstration. Yan, tapos clip. Click mo. So, demonstration with the participants and then langoy. Ganyan. So, in this case, actually, in my case, ako yung nagpa-victim. So, ito na yung aming grupo. Dalawa kami dito, dalawang grupo ang synchronize ang demonstration kasi medyo hapon na. Kaya, gusto na magsiyaw yan kasi yung iba. At nakahapon na rin. So, ako yung nandun. So, ito na. Nag-raise ng kamay yung isang kasama ko. At ito yung kasama ko. Kasi nag-raise na din ako ng kamay. Ayun. Pinuntahan na kami para i-rescue. So ito, duration ng dalawang rescuer number 2 namin at saka isang team. At ito, may makikita kayo dito na medyo, tingnan nyo ha, bang! Medyo na tumba yung isa kong kasamahan yung nagre-rescue sa aking likod. Ayan. Right? So, that ends our activity. At ito, yan, so nagsama-sama na kaming lahat. Binigyan kami ng instruction ng aming trainer kasi nga medyo may isang parang right na pagkatapos ng training may ginagawang activity na kung saan yung mga trainers ay magpupurman ng parang cave at yung mga trainees ay will go under. So parang going under the cave, I guess yun yung term ng aming trainer, no? Sa parang right na ito or activity. And this is it. Actually, lahat ay naging emotional kasi nga aside from learning this new sports ay napaka-intensive talaga yung training na pang talaga parang mga serious talaga yung pinanggagawa namin at at the same time enjoy maliban sa ito ay free, may certificate pa. So kaya for these things, personally I would like to thank yung IB Maze Divers Darwin kasi sila yung talagang initiate dito together with our mga instructors, so, local instructors at saka yung mga invited from Cebu at maraming salamat din sa mga equipments na galing sa organization ng Cebu na pinahiram dito. So once again, this was worth attending and I'm again very grateful at mabuti na lang at nakapag-decide ako na talagang sumabak kasi halos gusto ko sanang mag-back out kasi akala ko nga training lang pala. Yung pala talagang parang practice hindi lang training ng water safety. At the same time, thank you so much that I knew na meron pala itong life-saving sports na talagang competition
and soon will become an Olympic sports. So, sana magpatuloy at meron pang ibang mga activities na ganito para magkaroon din ng mga maraming lifeguard kasi nga dito sa Pilipinas nililibutan tayo ng dagat, maraming naliligo tulad dito. So sana maraming sumali bilang lifeguard. Ito na yung mga latest na mga naganap. Ayan. So mga pagkatapos na activity, and ito na ang aming mga photo opportunity. Okay, pinakita namin yung mga equipments from Cebu organization and thanking our sponsors making this activity possible. At lastly, ito na, ang dali, meron na tayong certificate. Ayan. So, after this, talagang nagpa-picture ako doon sa isang trainer namin. Yung pinaka-mature. Kasi may marami ding mga bata. Thank you so much, sir. And that's it. And this is my certificate. And thank you for watching. Hope you enjoyed the video.